dito sa Boston Complex. Oo, kaya magtatagal kayo doon. Masabi ko sa inyo, matagal. Meron yata apat na tatlong legal aids. Meron. Yung investigador natin, yung women's court. Para maano natin yan. Alam yung standard ko eh. Para magtanda itong mga bata eh. Ilan ang legal aids? Ilan ang legal aids natin? Tatlo po. Tapos naman po. Yan pa lang po yung na-identify. Ito yung sa Luwalhati, di ba? Yes po. Corte Saragosa. Yes sir. Yung barangay 28. Pagitan po siya ng 28 and 32, pagitan ng 28 tsaka 32. Yung dalawang video siya, sila rin yun. Kasama kami ni Yorme, ni Mayor, sa Baseco. Alam niya to. Alam niya. Ngayon, ayun nga kagabi, siya mismo nagbigay ng siya mismo nagbigay ng nag-viral to eh. Viral na siya. Oo eh. Babataan niyo, tigilan niyo na yung rayo. Buti masisipag yung mga kapulisan natin, no? Si Kernel Gilbert Cruz, ayan, nandiyan, no? Buti masisipag. Sakop mo to, Kernel, eh, no? Oo eh. Ano na to eh, bali pangalawa na to, na nag-viral. Noon, meron din kami kinuha sa may Sampaloc, sa may Espanya, sa Blooming Treat, nag-viral din yun. Nakakuha din namin yun. Sa Quezon City pa nakakuha yun. Usually sir, nag-riot to sa Moriones natin. Eh, nababantayan, minsan naman nakalusot sila, nung dito naman sa papasok naman dito sila. Kaya nakalusot. Saka ipapaalala ko sa inyo, meron tayong executive order number 2 ha. Yung strict implementation ng curfew. At sakop kayo nun. Araw, gagabi-gabihin namin kayo sa implementation ng curfew. At lalo na ngayon, pinapadiretso sila sa yung mga minor de edad, pinapadiretso sa Boston Complex. Oo, kaya magtatagal kayo doon. Nasabi ko sa inyo, matagal ang disposition doon, matagal ang release doon. Pagka hindi kayo nagtino, magtino na kayo. Wala namang mangyayari sa inyo sa gabi. Unang-una mga kapulisan natin, nagbabantay ito, 24 oras. Hindi kayo lulusod dito. Nakita nyo, nag-viral kayo kagabi, nakakuha kayo ngayon, di ba? Yung mga minor, i-tatanover ko sa akin, sarap. Yes, sir. Gawa namin disposition at intervention. Maraming salamat ha, Kernel ha. Thank you ha, sa mga kapulisan natin. Reported to. Sinabi ko kay Yorme, dun sa Yorme sa namin, head na Viber, meron kami group chat, Viber chat na sinabi ko, trabaho ng station 2. Okay. O yun lang, Kernel, maraming salamat. Baka ko lang disposition to kaya Richard ngayon. Okay, sige. Itong iba, sir, nadali na namin pabalik. Oo, pabalik na, yung legal age. Legal age. O yung minor, iwan na sa akin. Ano to sa report kasama natin sila? Pwede naman sir. Okay, sige. Okay, sige. Submit ko itong report namin. Mayor. Okay, sige. Salamat ha. Ma'am, thank you ha. Okay. Sino hindi minor? Sino hindi minor? Sino yung minor dito? Minor. 18. Labas niyo na muna. Ay, Tayo yung minor. 18. Kagawa niyo disposition sa Sino may minor? Huwag niyo nang ulitin yun, ha? Walang mangyayari sa inyo sa riot. Hindi, dito ka. Nakaka-permiso lang ng nakaka-permiso. 21, doon ka. Ilan ka na? 17, dito ka. 18, ilan ka na? 17, ano na? 17, mawapat. Dito kayo, dito ka na mawapat. Paano mo na? Doon na, Chok. Pasok na to attorney dyan. Basin nyo na yan. Araw-arawin namin kayo, gagabi-gabihin namin kayo. Ako na nagkasabi siya. Ang protocol dito sa pagka-rescue sa mga minors na may kasamang mga nasa hostel gulang na po. Unang-una, pangalawa to eh. Pangalawang nag-viral na riot na mula dun sa may nangyari sa Espanya, Blooming Treat, no? Ito naman, kagabi, sa pagitan ng Barangay 28 at Barangay 32 sa Luwalhati, Corner Saragosa. At agaran yan, nagbigay kagad ng order si Mayor Isko na kuhanin sila. At agad-agad naman, rumisponde at sumagot yung kapulisan natin. Kinuha ng kapulisan natin, kasama yung MDSW rescue team natin, sa pamumuno ni Kernel Gilbert Cruz. Ayan, nakuha sila ngayon, nakakuha tayo ng 4 na minor de edad at 3 legal age. Ibig sabihin, hindi na sila minor. At kami naman, kukunin namin yung minor de edad, gagawa namin ng disposisyon at intervention, papatawag namin yung pamilya,
At dadalhin ko muna sa Boys Town Complex para medyo maturuan itong mga kabataan na to ng tamang asal. At yung ano naman, yung mga nasa legal age na, itaturn over natin sa kapulisan. Papa-verify natin, baka mayroong existing na kaso, o mayroong outstanding warrant, at bahala na si Colonel Gilbert Gusto sa Station 2. Director, matanong ko lang, mga ilang araw po kaya sila dun? Sa Boys Town? Yes po. Ay gagawa muna namin ng intervention yan. Medyo magtatagal sila doon, papatawag namin magulang, ilalagay ko muna sa temporary shelter holding dito sa RAC, sa Reception Action Center, tsaka natin itatransfer ng Manila Boys Town Complex. Para medyo madala itong mga to at matigil niya riot na yan. Sir, nasa 2 weeks po, ano pa lang po kayo, simula ng manungkulan. Pangalawang riot na po ito. Ano po ang masasabi natin sa mga magulang? Una, sa mga magulang, sinupin niyo yung mga anak ninyo. Yung ordinansa, yung executive order number 2, i-implement namin maigil yung citywide curfew. At ito'y merong matibay na kautusan mula sa ating alkalde, kay Mayor Isko Moreno Dumagoso, na talagang paigtingin itong kampanya laban sa mga lumalabag dito sa citywide curfew. Kaya sana, para na rin sa kapanatagan ng kalooban ng mga magulang, sinupin yung mga anak ninyo, at itong mga minor de edad naman, iwasan natin makaperwisyo, lalo na oras ng gabi, marami na nagpapahinga at natutulog na tao. Sir, ito po mga bata na to, out of school, OSY ito mga to, sir, OSY. Merong OSY, halo merong out of school youth, merong mga nag-aaral, kasi tropa-tropa, barga-barkada, meron din may mga samahan, ng grupo, nag-aaway-away. Kaya medyo hindi magandang tignan Kaya nga meron tayong curfew para maiwasan yung grupo-grupo at mawala sila sa lansangan pagsapit ng alas 10, alas 4, mga madaling araw. Sir, alam natin si Yorme, merong ang program niya, From Home to Tomb. Ganun din, sir, di ba? Ano ba ang may tutulong natin sa mga kabataan na kagaya niya, mga OSY? Una, yung OSY natin, katulad nito, lalagyan natin sila ng intervention. Kung wala silang ginagawa ngayon o pinapagkaabalahan, ipapasok natin sila sa TESDA. Meron tayong Manila Manpower Skills Training Training Center. Yung Manila Manpower natin, pwede magbigay sa kanila ng mga vocational technological courses o mga skills training na po pwede silang mag-aral at the same time, pwede pa silang kumita at pag nakapagtapos sila, pwede silang makapaghanap buhay. Bukas ang manpower natin dito sa Tayuman tsaka sa Aroseros. Kaya yun, gagawa ko sila intervention. Tama-tama po, tinatanong ko yan. Salamat po, Director. Director, sa naganap po na riot, meron po ba mga nasaktan din po? Wala naman kaming reported na nasaktan, pero siyempre may mga naperwisyo, yung mga nadaanan nila ng riot, yung mga nasirang property, at yung mga basag na bote, yung mga bato na tumilapon sa kalsada, which is napakadelikado. Unang-una, hindi lang sa tao, kundi sa mga pag-aari ng mga tao sa lugar o sa komunidad na pinangyarihan ng riot. And lastly, mensahe niyo po sa ating butihing mayor. Unang-una, mapasalamat ako kay Yorme Isko Moreno at talaga naman yung ipinatutupad niya na Executive Order number 2 na mandato niya sa aming lahat napakabuti at napakainam. Unang-una, sa kapanatagan ng kalooban ng mga magulang. Pangalawa, sa kapayapaan at katiwasayan ng komunidad matapos na itong mga riot na to at yung paggagala o pagpupunta sa lansangan sa 10 oras ng gabi ng mga kabataan, lalo na yung mga minor de edad. Maraming salamat po. Maraming salamat po. De La Fuente ng MDSW. Salamat po. Kasama ko si Yorme ngayon. Kasama kami, no? Kayo mga magulang. Ako magulang din ako di ba? Siyempre ako naunawaan ko naman kayo. Nagtatrabaho ba kayo, mami? Sino po tatrabaho kayo? Kayo, kuya. Kayo po, ate. Tatrabaho kayo? Ngayon. Tayo, wala naman tayong gusto kundi yung kabutihan ng mga anak natin. Pero siyempre, ang kabutihan ng mga anak natin, magsisimula, kanino? Sa inyo! Sa inyo magsisimula yun. Meron tayong curfew. Meron tayong executive order number 2, gagabi-gabihin namin yan. Mami, ang instruction sa akin ni Yorme, dalhin sa Boys Town. Pag dinala namin sa Boys Town niya, mahihirapan na kayong kunin yung mga anak ninyo. Sisiguraduhin ko sa inyo. Patatagalin ko din yan. Yun, nag-aaral. Konsiderasyon ko sa inyo kasi nag-aaral. Ngayon, bibigyan ko kayo ng konsiderasyon kasi nag-aaral. Pero sa susunod, na makuha ko uli yung mga anak ninyo, pasensyahan tayo, ha? Mami, ha? Pakiusap ko lang, ha?
ano ko lang po siya, yung inuwa ko na lang po. Kasi sa kalsada natutulog yung bata. Kaya naawa ko ako. Inuwa ko na lang yung katulog. Tsaka mami, meron tayong particular na batas at ordinansa penalizing the parents. Kasi nga minor de edad to. Sabi kasi nila, akala ng iba, yung mga minor de edad, under the law, walang pananagutan. Meron. Meron. Akala nila wala. Sa Manila Department of Social Welfare, tsaka sa gobyerno ni Mayor Isko, meron kayong pananagutan. At sisiguraduhin kayo. Pag dinala kayo ng Boys Town, yung mga anak ninyo, mahihirapan na kayo. Kaya pakiusap ko lang, sinupin niyo yung mga anak ninyo. Alam niyo, mami, alam mo, daddy, ang pakiusap ko lang sa inyo. Kaya kami gumagawa ng ganito, kasama kapulisan natin, para na rin sa kapanatagan ng kalooban ninyo. Kasi gusto nyo, ang anak ninyo, payapa sa gabi, matutulog kayo, payapa din. Kaya bago kayo matulog, sinupin nyo muna yung mga anak nyo. Tingnan nyo muna kung nandun. Ngayon, kung makulit talaga, at tayo sumunod sa inyo, bigyan nyo lang sa akin. Nadali mo sa Boys Town. Doon, pwede doon yan, kahit 1 taon, 2 taon, pwede doon yan. Kaya mahirap din mawalay sa anak. Tama ba? Kasi magulang din ako. Huwag tayo dumating sa ganun. Oh. Papagawa ko kayo ng disposisyon, yung mga anak nyo dadalhin sa harap. Pare ano yun? Ganun man yan? Yung sarili nyo ito siya, 8243. 8243. Ayan o, under ordinance. Under ordinance 8243. Ang penalty, wala sa anak man ninyo kasi tinor, nasa inyo. Ayan o, 2,000, 3,000, hanggang 5,000. O ba? Diba? Mabigat sa bulsa yun. Diba? Mabigat sa bulsa yun. O kasi nag-viral yan eh. Nag-viral kagabi yan eh. Galit na galit si Yorme. Nag-viral yan. Sabi ni Yorme, natutulog ang mga tao, 10 oras ng gabi, piniperwisyon ninyo. Natutulog yung mga maghahanap buhay, kinabukasan. Sisigaw kayo sa kalsada. Kaya pinakuha yung mga anak ninyo. Hindi nakuha. Kuha o. Kaya ngayon, kahit sino pa ngayon, pag gumawa ng mali sa Maynila, gumawa ng kalokohan, isiguraduhin namin makukuha. Ayun, yung mga hindi minor, nasa legal age, kulong yun. Kulong yun. Sigurado, kulong yun. Kung yung mga anak nyo, nasa legal age na, hindi 17, hindi 15, hindi 17, kulong yan. Oh. Pero sisiguraduhin ko rin kayo, lalo sa mga minor de edad, baka akala nyo wala kayong pananagutan sa batas. Meron. Dadaling ko kayo lahat sa Boys Town. Magtatagal kayo sa Boys Town. Isiguraduhin ko sa inyo. Kaya pakiusap ko, mami, sana, ngayon, pupunta silang rock, di ba? Pupunta sila. Ay, mga social worker natin yan, no? Pagod na yan, no? Kakahabol sa inyo. Di ba? Gagawa nila kayo ng disposisyon, ng proper na intervention para kung ano yung nararapat. Igagalang naman namin, i-respeto naman namin yung karapatan ng anak ninyo. Maliwanag? Respeto namin. Pero ang pakiusap lang namin, kaya namin ginagawa to, para na rin sa inyo, sa mga anak ninyo. Mami, away-away, riot-riot, umuwi anak niyo, puto ka ulo, may saksak. Di ba? Mas malaki gastos, malaki pa problema ninyo. Di ba? Kaya next time mga mami ha, daddy, pakisuyo lang ha, bantayan nyo anak nyo. Kasi may gobyerno na tayo ngayon sa Maynila. At gagabi-gabihin namin kayo. Pakiusap lang. Kung may alam na kayo na magugulo sa lugar nyo na kabataan, sabihin nyo sa amin pupuntahan namin. O yun pala punta kayo rito, sabihin nyo, bukas ang opisina namin. Nag-inuwa ko siya yung set ng telephone namin. At lagi yung meron doon sa Delpan Saragosa. Lagi doon. O yan, makabantayan natin yung Delpan Saragosa na yan. Barangay 32, mga taga-Barangay 32, taga-Parola, yan. Laging yan doon sa... Dumadayo doon? Oo, sa taga-Parola? Oo. Ayan, sige, buti sinabi mo, Parola, tsaka take note, ha? Minsan, alas 5 pa lang ng hapon. O mami, sama kayo sa mga social worker namin. Pagawa ng tamang proseso, igalang yung karapatan nila. May pagkain naman tayo doon, di ba? O pakainin nyo, pati itong mga nanay, tsaka tatay, pakainin ko kayo. Sige. O. Sir, baka may gusto kong sabihin, sir, sa MTSW sa akin yun. May gusto ba kayo sabihin? Salamat po. Kung malibigyan pa lang tayo ng pagkakataon yung mga bata. Salamat po. Pero pwede rin naman, ate, pwede ka rin naman sumama sa Boys Town eh. Pwede rin naman, kasama mo anak mo. Kasi kung di lang nag-aaral, di ba? Ay, alam niyo, yung konsiderasyon natin, kasi nag-aaral ayaw naman natin makaabala o makaperwisyo sa pag-aaral ng mga anak ninyo. Kaya, sinupin ninyo. Para di naman tayo makaabala, makaperwisyo naman sa komunidad natin.
Ganun lang. O sige, sama na po kayo. Salamat po. Okay. Sarah, Sir. Yung mami ha,